Nakita ng mayamang estudyante na ang mahirap na estudyante ay araw-araw lang kumakain ng pinakuloang repolyo na walang lasa, kaya sinadyang nagdala ng adobong baboy at umupo sa harap niya. Sa harap ng pang-aasar, medyo nakaramdam ng kababaan ang mahirap na estudyante. Wala siyang magawa kundi ngumiti ng awkward. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang plato at umupo sa tabi. Hindi niya inaasahan na pag-upo niya pa lang, isang kaklase na may dalang isang plato ng hita ng manok, umupo sa tapat niya. Nakita niyang nakangiti ang isa sa masamang intensyon. Medyo nalilito ang mahirap na estudyante. Hindi niya maintindihan kung saan siya nakasakit sa grupong ito ng mayayaman. Wala siyang magawa kundi umupo sa likod na mesa. Nang siya ay lumingon, natagpuan niya. Ang class president ay matagal nang naghihintay sa kanya dito. Nakita ng mahirap na estudyante ito at agad na tumayo. Ngunit hindi niya alam na ang dalawang mayamang estudyante ay nag-atake mula sa magkabilang panig. Umupo ka na, kumain ka na at huwag nang maglibot. Alam ng mahirap na estudyante na mukhang masama ang mangyayari sa kanya ngayon. Wala siyang magawa kundi sumunod at umupo. Ngunit hindi niya alam na ang susunod na mangyayari ay talagang magiging di malilimutang karanasan para sa mahirap na estudyante. Nakita niyang pinagsama-sama nila ang mga mesa. Agad na nagbigay ng imbitasyon ng class president. Kumain tayong lahat. Pagkatapos, ang tatlo ay nagbahagi ng kanilang mga pagkain. Ibinahagi ito sa mahirap na estudyante. Ang biglaang pag-aalaga ay nagdulot ng gulat sa binata. Hindi niya akalain, ang mga mayamang estudyante ay hindi siya naghamak kahit kaunti. Sa halip, nagbigay pa sila ng malaking tulong. Ang mahirap na estudyante ay si Yang Fan, sa natatanging marka na higit sa 700. Nakapasok siya sa pambansang universidad ng depensa. Ngunit dahil sa sobrang kahirapan ng kanyang pamilya, si Yang Fan ay nagdesisyon na magtipid sa pamasahe. Pumili siyang umalis mula sa bahay ng isang buwan ng maaga. Naglakad siya ng daan-daang kilometro papuntang paaralan para magparehistro. Kapag nagugutom, kumagit siya ng ilang piraso ng matigas na manto sa daan. Habang papalapit ang oras ng pagtatapos ng pagpaparehistro, ilang oras na lang ang natitira. Ang mga bagong estudyante mula sa iba't ibang panig ng bansa ay lahat na nakapasok sa paaralan. Tanging si Yang Fan na lang ang natitirang naglalakbay sa bundok at ilog, papunta sa paaralan. Ang mga kasama sa kwarto ay tumingin sa kanyang bakanteng kama. Hindi maiwasang maging mausisa tungkol sa hindi pa nagkikita na matalinong estudyante. Medyo nagtataka. Sa kabilang bahagi, ang guidance office ay nakapansin din kay Yang Fan kung hindi siya darating bago ang oras ng pagtatapos. Kung gayon, ang paaralan ay kailangang alisin siya ayon sa regulasyon. Ngunit hanggang sa susunod na araw, wala pa ring anino ni Yang Fan. Ang mga kasama sa kwarto ay hindi maiwasang mag-alala para sa kanya. Bukod dito, tayo ay mga estudyanteng pangdepensa. Tiyak na mas mahigpit. Hindi nyo ba nakita kung gaano kabalang si Director Zhao? Naglalakad siya sa harap ng gusali buong umaga. Mabuti na lang at sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakarating na si Yang Fan sa lungsod upang makatipid ng oras. Sumakay siya sa isang sasakyan. Hindi niya alam na namiss na niya ang oras ng pag-uulat kahit na ang direktor ay nalungkot para kay Yang Fan. Ngunit kailangan pa ring sundin ang mga patakaran ng paaralan. Sa huli, wala nang magawa kundi alisin si Yang Fan. Hanggang sa oras na iyon, nagmamadali si Yang Fan na dumating sa pintuan ng paaralan. Ngunit hindi siya agad pumasok sa paaralan. Sa halip, inilagay muna niya ang kanyang mga sirang sapatos sa isang bag. Pinalitan niya ito ng isang malinis na pares ng sneakers. Pagkatapos ay nagmadali siyang tumakbo patungo sa opisina ng mga guro. Hindi sinasadyang nakabangga siya ng tao. Paano ka maglakad? Wala ka bang mata? Ang late na, may tao pang naguulat. Hindi kaya si Yang Fan yun. Nakita siyang tumatakbo patungo sa gusali ng depensa. Tiniyak ng mga kasama sa kwarto na si Yang Fan ay hindi pa naguulat. Ngunit dahil sa walang tigil na paglalakbay araw at gabi, biglang naubos ang lakas ni Yang Fan. Dumilim ang kanyang paningin, at siya ay bumangga sa guro na papalapit sa kanya. Agad siyang tumayo at humingi ng tawad sa kanya. Nang makita ang mga dokumentong ibinibigay niya, dito lang naintindihan ng instruktor na si Yang Fan na hindi pa naguulat. Pero habang handa na ang instruktor na kunin ang mga dokumento, agad itong kinuha ng babaeng opisyal at sinabi niyang siya ay nahuli ng 9 na minuto. Siya ay na-expel na, ayon sa mga patakaran ng paaralan para sa mga bagong estudyante. Lumipas na ang huling oras para sa pag-withdraw. Umalis ka na, ibigay mo ang mga dokumento. Pagkatapos ay ibabalik namin ito sa paaralan para sa iyo. Bago pa makabawi si Yang Fan, ang babaeng opisyal ay umalis na walang sinabing salita. Wala siyang pagkakataon na makakuha ng paliwanag. Si Yang Fan ay labis na nalungkot sa mga sandaling iyon.